Mga ka-basic, so ngayon ang tutorial na ibibigay ko sa inyo ay kung paano magpalit ng wallpaper. So, kasi 'di ba yung mga users natin ang ginagawa nila kanya-kanya sila ng picture dun sa wallpaper nila. So, sa isang company kasi mas formal kung magbibigay tayo ng isang wallpaper lang, yung logo ng company o kaya yung kung ano yung picture ng company na, ginagawa nating wallpaper. So, this time yun ang ituturo ko sa inyo at eto simulan na natin. So, punta tayo sa domain controller natin. Tapos, nag-ready ako dito ng isang picture. Yan, never stop learning. So, ito yung gagawin natin na wallpaper sa lahat ng computer. I mean, sa lahat ng computer na connected sa inyong domain. So, ngayon, ang gagawin natin una, gagawa tayo ng folder. Punta tayo sa Drive C. Dito ako gagawa ng folder. So, ang pangalan ng folder ay wallpaper. Tapos, ang gagawin ko, isi-share ko to sa lahat, to everyone. Everyone. Tapos naka-read lang. Advanced sharing. Share this folder. Security. Everyone. Naka-read sila. So, hindi naman kailangan naka-read, right? Tapos, since meron na tayong folder dito, ilalagay natin yung ating picture. So, ngayon, pupunta tayo dito sa run command. 192.68.200.10 kasi ito yung domain IP address natin. Tapos wallpaper. Tapos kung makita nyo to, gawin nyo para sigurado, right click, rename, tapos i-copy nyo yan. Tapos punta kayo dito, oops, wala. Gayahin nyo lang yung ginagawa ko. Tapos, .jpeg. JPEG. Tapos, copy nyo lahat yung link na yan. Ayan. So, ibig sabihin yung file name nito, nung inyong picture. Tapos, i-minimize na natin yan. Punta tayo ngayon dito sa ating server manager. Tapos, sa tools, group policy. Ngayon, itatry natin yun dito sa ating sales department. So, meron na siyang dalawang GPO dito. Right-click natin yung sales, tapos create GPO. Ngayon, ang name natin dito ay wallpaper. Tapos, ito, pwede natin enforce ulit. Di ko na-enforce kanina. Yan, enforce. Tapos, ito, sa wallpaper, right-click natin, edit. Tapos, under ng user configuration, puntahan natin yung policy. Tapos, palakihin lang muna natin. Tapos, drop down natin yung administrative template. Tapos, itong desktop, arrow down, desktop ulit. Makikita nyo dito yung desktop wallpaper. So, double click lang natin yan. Tapos, enable. Ngayon, mayroon kayo dito makikitang path. Lalagyan ng path. So, i-right click natin, paste. So, ngayon, ito yung kinuha natin dito, di ba? So, yun yung link ng wallpaper natin na nakashare. So, dito siya napunta. So, palakihin natin ulit. Tapos, so, dito, kung gusto yung naka-center, naka-fill, fit. So, gagawin natin para hindi mo, kumaga, depende kasi sa size ng, ng screen. So, try muna natin center.
Kasi yung resolution nung dinownload ko, hindi siya gano'n kalaki yung resolution. So, maaring ano yun, parang stretch. So, apply. Okay. So, ngayon, i-close ko na 'to. Naka-enforce na siya ngayon dun sa sales department. So, i-minimize ko na muna. Tapos, pupunta ako dito sa isang PC na naka-login yung sales. Ino-login ko lang siya. So, bagong reboot kasi ito kaya matagal. Ayan, kung makita nyo, may wallpaper na siya. Ayan, di ba? So, ito yung PC1. Tapos, ito yung ating domain. Tapos, ito yung ating ginawang picture. Ito yung ginawa nating wallpaper. Ayan, so, naka-integrate na agad yung ating, kasi bagong restart yung PC, bagong login, hindi na natin kailangan mag-GP update. So, yun yung perks na ayaw nyo mag-GP update. Sabihin nyo lang sa user, restart mo lang PC mo. Pag restart nila, automatic yon, mag-a-appear na dun yung ginawa nyo. So, pwede naman i-remote nyo tapos GP update lang kung hindi pwedeng i-restart yung PC. So, eto, nakalagay na yung ating wallpaper. Never stop learning. So, ngayon, para ma-apply nyo yon sa lahat, babalik tayo dito sa ginawa nating GPO. Para ma-apply nyo yan sa lahat, the same nung ginawa natin sa nauna, yung black USB. Kunyari, dito sa accounting, right-click mo lang yung accounting, tapos link to an existing GPO. Hanapin mo lang yung ginawa mo, wallpaper. Okay. Tapos, eto, wag niyong kakalimutan, kailangan laging i-click niyo yung enforce. Ayan. So, ibig sabihin, pag nag-login yung isang user ng accounting, papasok din doon yung wallpaper. So, actually, pwede niyong gawin ibang wallpaper sa accounting. Kung magagagawa kayo ng ibang sharing na ibang folder na wallpaper for accounting. Kunyari, happy birthday. Every time na may birthday, ilalagay nyo yung may birthday, ano kayo dito, wallpaper. Kapag may birthday, ilalagay nyo yung user, kumbaga yung account doon sa ano na yon. Yun nga lang, matrabaho yon. Kumbaga, i-assign nyo doon sa isang department na birthday. So, yung user na yon, kapag nag-login, kunyari, birthday niya ngayon, pag nag-login siya, automatic yun, yung desktop na, yung pinaka-wallpaper niya sa desktop, magiging picture na nung happy birthday na ginawa nyo. So, kung gusto niyo pang makita, eto. Titingnan ko lang muna yung account ni accounting. So, meron tayong accounting 1. Ang login niya ay accounting 1. Accounting 01. So, itatry ko siya dito. Log out. Tapos, accounting 01. Login. So, first time niyang mag-login dito sa PC na to, kaya medyo matagal din. Ganyan siya. So, antayin natin na pumasok yung ginawa nating wallpaper dito sa accounting 01. Ayun. So, ganun kaganda, ganun kabilis. So, ayun mga ka-basics, may nahutunan naman kayo sa akin sa ating Active Directory tsaka sa GPO. So, until next video, sana ay nakaantabay pa rin kayo. Maraming salamat.